Marcos chapter 2 verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nakatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nang-aaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila may lapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't minakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinababa ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang magkakapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang inyong higaan at lumakad ka?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo na nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nakpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakikita ng ganito?" Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon ng napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod na nga sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus, kaya siya'y ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad, samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo ay nag-aayuno?" Sumagot si Jesus, "Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalanan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi, hanga't kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Walang nagtatakpi ng bagong tela sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatag ang tinakpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Isang araw ng pamanghinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamanghinga." Sinagot naman sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ay pinakapunong pari?
Nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom at walang magkain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nalikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Amen.